Nagpupulong ang bloke ng mga umuunlad na bansa sa Brazil para sa isang 2 araw na summit, ngunit wala ang mga leader ng China at Rusya, dalawa sa pinakamaimpluwensyang miyembro ng bloke. Nangako si President-elect Trump na magpataw ng 100% taripa sa mga bansang Brazil, Russia, India, China, South Africa maliban na lang kung mangako silang hindi sila gagawa ng bagong pera. Nabubuwag na ang alyansang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Sa katatapos lang na Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit, hindi na nag-abala si Xi Jinping na dumalo. Nag-video call si Putin sa Brazil. Umatras naman ang Brazil sa pag-uusap tungkol sa pagpapalawak ng Brazil, Russia, India, China, South Africa at pangarap na Brazil, Russia, India, China, South Africa na pera. Wala pa rin. Nagsimula ang Brazil, Russia, India, China, South Africa bilang isang matapang na ideya noong 2009 nang magsama-sama ang 5 umuunlad na bansa noon para baguhin ang pandaigdigang kapangyarihan at bigyan ng mas malakas na boses ang Global South, Brazil, Russia, India, China at Timog Africa. Lahat ay nagdala ng lakas at ambisyon, nangangakong magtatag ng mas makatarungang sistema na hindi kontrolado ng kanluran. Sa simula, nagsagawa ng mga summit ang mga leader. Nagbigay ng magagarbong talumpati at nangakong magdadala ng bagong direksyon. Ngunit ngayon, ang makinang pangitain na iyon ay tila basag na salamin na lamang. Sa pagitan ng mga leader na hindi dumadalo sa mga pagpupulong, magkakaibang layunin, makasariling agenda, at mga pangakong hindi natutupad, tila pababa na ang takbo ng grupo. Susuriin natin kung bakit ang Brazil, Russia, India, China, South Africa na minsang itinuring na kinabukasan ay tila nagsisimula ng mawasak. Hindi lamang ito tungkol sa geopolitika. Ito ay tungkol sa mga taong nagpapahayag ng kanilang saloobin at handang isugal ang lahat para marinig. Kung sa tingin mo'y mahalaga ang kanilang kwento, i-like at mag-subscribe. Ito ay nakakatulong para ipaalam sa buong mundo ang mensaheng ito bago pa maging huli ang lahat. Talakayin natin ang 2025 Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit sa Rio de Janeiro, kung saan may mga palatandaan ng problema. Asahan mong magiging pagpapakita ng lakas ang ganitong malaking kaganapan, di ba? Nagpulong ang mga leader ng lahat ng bansang miyembro, nakipagkamay, at gumawa ng matapang na plano. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Hindi dumalo si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Bakit kaya? May warrant of arrest mula sa International Criminal Court para sa Russia, kaugnay ng di makataong mga ginawa nito sa Ukraine. Kaya delikado para sa kanya ang pagbiyahe. Bilang host at miyembro ng International Criminal Court, nanatili na lang sa bahay si Putin para maiwasan ang gulo sa Brazil, na malaking bagay. Ang hindi pagdalo ng leader ng Russia, isa sa mga founding members, sa summit ay nagpapadala ng matinding mensahe. Anumang paliwanag ng Kremlin, hindi lang ito tungkol sa biyahe. Ito ay tungkol sa dedikasyon o kakulangan nito. Kung si Putin, isang mahalagang tao, ay hindi makadalo, magmumuka itong mahina ang buong grupo. Ngunit hindi lang siya ang hindi dumalo. Ang leader ng China, si Xi Jinping, hindi rin dumalo. Sa halip, ipinadala niya si Premier Li Qiang, na mas mababa ang ranggo. Ang pagpapadala ng kapalit ay hindi bago, ngunit para sa isang Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit na naglalayong ipakita ang pagkakaisa. Ito ay nakakapagtaka. Ang China ang pinakamalakas sa ekonomiya sa grupong iyon, at ang pagkawala ni Xi ay parang isang senyales. Abala ba siya sa mga panloob na suliraning walang resulta? O tahimik bang umaatras mula sa grupong walang naidudulot? Iyan ang mga tanong ng lahat tungkol sa issue. Naroon din si Luis Inácio Lula da Silva, ang presidente ng Brazil. Nandoon siya, pero malamig ang mga komento niya tungkol sa pagpapalawak ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Nagsalita siya tungkol sa soberanya at integridad ng teritoryo na para sa iba ay tila banayad na patama sa mga ginagawa ng Russia sa Ukraine. Kawili-wili di ba? Sa huli, kapag ang mga pangunahing leader mo ay hindi dumalo o parang hindi interesado, mahirap sabihing buo ang lakas ng grupo. Ang mga pagliban ay di lamang dulot ng magkakasalungat ng schedule. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na suliranin at nagdudulot ng duda sa kahalagahan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ano nga ba talaga ang mga mas malalalim na isyung maaaring pinagdadaanan ng grupo? Sige, pag-usapan natin yan. Isa sa pinakamalaking problema na nagdudulot ng kaguluhan sa loob ay ang hindi pagkakasundo ng mga miyembro nito. Inaakala mo siguro na ang isang tulad na grupo ay may isang layunin at pananaw na pinagbubuklod nila. Ngunit hindi iyon ang realidad. Tingnan mo na lang ang China at India bilang panimula.
Magkabilang bahay sila, pero malayo sila sa pagiging magkaibigan. May matagal na silang alitan sa hangganan sa Himalayas. At hindi lang ito usapan. Umabot na ito sa karahasan. Noong 2020, nagkaroon ng sagupaan sa Galwan Valley kung saan may mga sundalo sa magkabilang panig ang namatay. Mula noon, nananatiling mataas ang tensyon sa hangganan, kung saan nagdagdag ng tropa at infrastruktura ang dalawang bansa. Nagkakaroon din sila ng kompetisyon para manguna sa Global South. Nais ng India na mamuno gamit ang kanilang teknolohiya at demokrasya. Subalit ang China, na may malaking ekonomiya at international na network ng kalakalan, ay hindi basta magpapaubaya na maungusan ng India. Hindi lang ito basta hindi pagkakaunawaan, isa itong tunggalian na nagpapahirap sa kooperasyon. At naroon din ang Rusya. Para sa Moscow, ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay parang lifeline. Inilayo ng digmaan sa Ukraine ang Rusya sa mundo. At ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay isa sa ilang natitirang lugar kung saan maaari itong makilahok sa global stage. Subalit nagdudulot ito ng mga hamon. Ang ilang miyembro tulad ng Brazil at South Africa ay ayaw makitang mga sidekick lang ng Rusya. Malakas ang ugnayan nila sa kalakalan sa Estados Unidos at Europa. Umaasa ang South Africa sa mga pamilihan sa kanluran para sa kanilang mga inaangkat. Malaki ang pagdepende ng agrikultura ng Brazil sa kalakalan sa kanluran. Kung masyadong lalapit sila sa Rusya, maaaring mapalayo ang kanilang mga kasosyo. Samantalang itinutulak ng Rusya ang Brazil, Russia, India, China, South Africa na maging anti-kanluran. Sinusubukan ng Brazil at South Africa na manatiling may koneksyon sa magkabilang panig. Isa itong balansehan na hindi gaanong maayos na gumagana, katulad din ng kalagayan ng India. Bahagi ito ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, pero nakikipaglapit din ito sa Estados Unidos. Nakipagkasundo ng depensa ang Bagong Delhi sa Washington bilang bahagi ng Quad, isang grupong kasama ang United States, Japan at Australia, upang labanan ang impluwensya ng China sa Asia. Hindi basta sisirain ng India ang mga ugnayan sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ang pagkakahati ng katapatan sa grupo ay nagdudulot ng kahirapan sa pagkakasundo sa malalaking issue tulad ng paghahawak ng pandaigdigang sigalot o mga patakarang pang-ekonomiya. Mahirap umusad bilang koponan kapag magkakaiba ang direksyon ng mga miyembro. Dagdag pa rito ang di magandang kalagayan ng ekonomiya. Ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay inaasahang maging samahan ng mga umuusbong na bansa. Ngunit bawat miyembro ay may kani-kaniyang mabigat na suliraning kinakaharap sa sarili nilang bansa. Simulan natin sa Timog Africa. Sa katunayan, magulo ang ekonomiya nito. Ang bansa ay nakakaranas ng matitinding at matagalang brownout na umaabot ng ilang oras bawat araw. Ito ay dahil hindi makasabay ang kanilang power grid. Dagdag pa rito, napakataas ng unemployment rate, kung saan mahigit 32% ng mga manggagawa ay walang trabaho sa 2,000 at 24 batay sa opisyal na datos. Isa iyon sa pinakamasamang antas sa buong mundo. Kasama na rin ang Brazil. Winasak ng inflation ang ipon ng mamamayan at patuloy na yumanig sa gobyerno ang mga political scandal. Nasira ang tiwala ng publiko dahil sa mga iskandalo ng korupsyon at umabot lamang sa halos 2% ang paglago ng ekonomiya noong 2024. Mas kritikal pa nga ang sitwasyon ng Rusya. Winasak ng mga sanksyon dahil sa digmaan sa Ukraine ang kanilang ekonomiya. Ang pag-export ng langis at gas ng Russia, na dati pangunahing kabuhayan, ay bumaba na dahil lumipat na ang Europa sa ibang supplier. Bumagsak din ang halaga ng ruble. Mataas ang mga interest rate at hindi na matiis ang inflasyon, kaya lalong nahihirapan ang mga karaniwang Ruso. Bagamat lumalago ang India, mayroon pa rin itong mga sariling hamon. Tumaas ng 6.8% ang ekonomiya noong 2024, ngunit hindi lahat nakatanggap ng benepisyo nito. Naiiwan ang mga rural na lugar at ang mga infrastruktura tulad ng kalsada at kuryente ay hindi makasabay sa pangangailangan ng populasyon. At naroon naman ang China, ang tinuturing na higante. Ang real estate market nito, na bumubuo ng halos 25% ng ekonomiya, ay bumabagsak ng husto. Mataas ang 17% na kawalan ng trabaho sa mga kabataan at mabilis ang pagdami ng utang ng bansa. Kapag bawat miyembro ay abala sa paglutas ng sariling problema sa kanilang bansa, mahirap mag-focus sa pagbuo ng isang pandaigdigang alyansa. Bawat miyembro ay may kanya-kanyang problemang pang-ekonomiya, mula sa kawalan ng trabaho sa Timog Africa hanggang sa mga parusang ipinataw sa Rusya dahil sa mga problema sa ekonomiya. Mahirap para sa Brazil, Russia, India, China, South Africa na tuparin ang malalaking plano tulad ng pagkakaroon ng iisang pera. Matagal nang pinag-uusapan ang paggawa ng isang pera na kayang tapatan ang dominasyon ng dolyar sa pandaigdigang kalakalan. Matindi ang pagtulak ng Brazil at Rusya sa ideyang ito, lalo na bilang paraan para makaiwas sa mga parusa ng kanluran. Simple lang ang kanilang logika. Kung may sariling pera ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, makakapagkalakalan ang mga miyembro nang hindi inaalala ang pagbabago ng dolyar o presyur sa pananalapi ng United States. Maganda pakinggan. Sa papel, noong 2009 sa unang Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit, nanawagan ang mga leader para sa isang magkaiba, matatag at predictable na pandaigdigang reserbang pera. Iyon ay magalang na paraan ng pagsasabi na gusto nilang bawasan ang kapangyarihan ng dolyar.
Ngunit hindi sila nagkakasundo sa kung paano ito maisasagawa. Todo ang China pero hindi para sa isang pinagsamang pera. Gusto ng Beijing na ang sarili nitong pera, ang yuan, ang maging sentro ng atensyon. Ang pinakamalaking ekonomiya sa grupo ay hindi nais ibahagi ang kapangyarihan. Hindi ito sinang-ayunan ng India. Itinuturing ng New Delhi na banta sa soberanya nito ang isang pera na pinamumunuan ng China. Ayon sa Sentral na Bangko ng India, gusto nitong panatilihin ang kontrol sa kanilang patakaran sa pananalapi. Hindi ito ipapasa sa isang sistemang pinamumunahan ng Beijing. Hindi rin kontento ang Brazil at South Africa. Sa isang mundo na pinamumunuan ng yuan, umaasa sila sa dolyar para sa kalakalan at pambayad sa utang. Mapanganib ang paglipat sa bagong sistema, lalo't mahina na ang ekonomiya. Ang resulta, walang pera, walang plano, puro usapan lang. Kung walang iisang pera o kahit roadmap para gumawa nito, parang pangarap lang na malabo ang ekonomikong bisyon ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Kung hindi sila magkasundo sa simpleng bagay tulad ng pera, paano pa kaya sa mas mahahalagang bagay? Sa totoo lang, pagdating dyan, isa rin itong malaking kapalpakan. Dahil ang mga miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay may kanya-kanyang layunin na sobrang magkaiba. Bawat bansa ay may sariling agenda at hindi talaga nagkakaisa. Nakakaiba para sa isang grupo na ipinagmamalaki ito. Ang Brazil ay nakatuon sa pagbabago ng klima at agrikultura mula sa Timog Amerika. Hangad nitong mamuno sa green energy at pag-export ng pagkain. Noong 2024 nagtala ang Brazil ng record na 36.83 bilyong litrong produksyon ng ethanol. Karamihan ay mula sa tubo. Mauunawaan mo ang pangangailangang pataasin pa ang mga tagumpay na ito. Dagdag pa, masigasig din ang pagtutulak ng bansa para sa biofuels. Itinuturing ng Brazil ang sarili bilang huwaran ng sustainableng pag-unlad para sa ibang umuunlad na bansa, ngunit plano lang ito. Para sa ibang mga bansa tulad ng Rusya, iba ang focus. Umaasa ang ekonomiya ng Rusya sa langis at gas, kung saan 70% ng kita nila sa pag-export noong nakaraang taon ay galing dito. Dahil sa mga parusa na sumasakal sa kanilang mga merkado sa Europa, desperado ang Moscow na makahanap ng mga mamimili sa Asia at Afrika. Magkaiba ang prioridad ng dalawang magkapartner. Ang isa ay nakatuon sa berdeng enerhiya, samantalang ang isa naman ay sa kaligtasan. Malaking agwat ito sa kanilang mga prioridad. Gusto ng Brazil na iligtas ang planeta. Ang Rusya, gusto lang nilang makalutang. Inaasahang magtutulungan pa rin ang dalawang bansa para sa iisang layunin. Ngunit malabo itong mangyari. At nariyan pa ang India. Teknolohiya at impluwensya nito sa rehiyon, iyan ang paksa. Umuunlad ang digital na ekonomiya ng India, kung saan kumita ang information technology sector nito ng 200 at 50 bilyon noong 2024. Nagsusumikap din itong maging pandaigdigang leader sa 5G at artipisyal na intelihensya. Pinapakita ng India ang lakas nito sa Timog Asya. Sinusubukang tapatan ang impluwensya ng China. Malaking bagay para sa New Delhi ang mga proyektong tulad ng International North-South Transport Corridor na nag-uugnay sa India sa gitnang Asya. Ang pagtutok ng Timog Afrika sa teknolohiya at regional na kapangyarihan ay hindi tugma sa mga layunin nito dahil sa mga panloob na suliraning hinaharap nito. Ang ekonomiya ay lumago ng 0.6% lang noong 2024, isa sa pinakamababa sa Afrika. Ang mga alitan sa politika at pagkawala ng kuryente o load shedding ay nakakaabala sa pang-araw-araw na pamumuhay at nagpapahirap sa pamahalaan na tugunan ang iba pang issue. Nais ng Timog Afrika ng tulong ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa pamumuhunan at trabaho, ngunit wala ito sa posisyon na manguna sa mga pandaigdigang issue. May sariling estratehiya ang China na nakatuon sa pagdodomina sa pagmamanupaktura at kalakalan. Noong 2024 umabot sa 3.4 na trilyon ang export ng China na nilampasan ang kabuuang export ng ibang bansa sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ang Belt and Road Initiative ng Beijing na nagpopondo ng infrastruktura sa Asia, Africa at Europa ang tunay nilang prioridad. Kapaki-pakinabang ang Brazil, Russia, India, China, South Africa para sa China pero ginagamit lang ito bilang kasangkapan para palakasin ang sarili nitong pandaigdigang impluwensya. Hindi ito tungkol sa pagbabahagi ng entablado, kundi sa pagmamando ng palabas na siyang nagdudulot ng tensyon. Ang mga mas maliliit na miyembro tulad ng Ethiopia o Ehipto na sumali noong 2023 ay nais na bigyan sila ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ng mas malaking boses, hindi lang palakasin ang boses ng China. Ngunit dahil sa timbang ng ekonomiya ng Beijing at sa simpleng katotohanang mas malaki ang kanilang gross domestic product kumpara sa kabuang gross domestic product ng siyam na ibang kasapi, mahirap para sa iba na pangunahan ang grupo. Ang
ang ganitong kalakaran na nakasentro sa itaas ay problema hindi lang para sa mga karibal ng China, kundi pati na rin sa mga miyembrong Aprikano na naiinis dito. Nang sumali ang Timog Aprika sa Brazil, Russia, India, China, South Africa noong 2010, kasunod sina Ehipto at Ethiopia, malinaw ang pag-asa. Hindi sila sumali para lang manahimik habang nag-aagawan ng impluensya ang mga mas malalaking bansa. Naghahanap sila ng tunay na pamumuhunan, mga kasunduan sa infrastruktura at access sa kalakalan na makakapagpasigla sa paglago at makakapagbawas ng kahirapan. Pero sa ngayon, hindi pa nagagawa ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang mga iyon ng makabuluhan. Inaasahang tutulong ang bagong development bank, ngunit mabagal ang pag-aproba nito sa mga pautang. At kakaunti lang ang naipamahagi sa Africa. Maganda ang bonggang pahayag sa mga summit, ngunit hindi ito nakakalikha ng trabaho o nakapagtatayo ng kalsada. Para sa Ethiopia, na nagsisikap maging matatag matapos ang mga taon ng kabuluhan, at Ehipto na nakikibaka sa utang at inflasyon, Brazil, Russia, India, China, South Africa ay isang oportunidad. Hindi nakatugon ang Brazil, Russia, India, China, South Africa sa mga ipinangakong tulong sa kanila. Sa halip, natagpuan nila ang kanilang sarili na naipit sa gitna ng politika ng mga makapangyarihang bansa tulad ng China, India at Russia. Mga manlalaro na mas abala sa paglalaban-laban kaysa sa tunay na pagtulong sa Global South na hindi inaasahan ng mga bansang ito habang hindi natutupad ang mga pangako. Lalo lang nagmumukhang entablado ng pagpapaligsahan ng kapangyarihan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at hindi ang alyansa ng magkakapantay na sinasabi nito. Ang magkakaibang layunin ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay nagpapahiwatig na wala silang isang agenda. Sa mga summit, pinag-uusapan ng mga leader ang kooperasyon. Pero sa aksyon, kanya-kanya pa rin sila ng direksyon. Isinusulong ng Brazil ang mga berdeng patakaran. Nakatuon ang India sa mga kasunduan sa teknolohiya. Itinataguyod ng China ang mga ruta ng kalakalan. Naghahanap ang Rusya ng mga kaalyado upang maiwasan ang mga parusa. Sinusubukan lang ng Timog Aprika na patatagin ang kanilang ekonomiya. Kung walang iisang layunin, parang hindi sila isang koponan, kundi parang mga individual na manlalaro lang na nagkataong pareho ng logo sa kanilang mga jersey. Kapag nangyari iyon, nauuna ang sariling interes kaysa pagtutulungan. Makikita ang kakulangan ng pagkakaisa sa pagpili ng mga miyembro ng kanilang mga kaalyado. Sa halip na mag-focus sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ang mga bansa ay gumagawa ng mga kasunduan sa labas nito. Pinalakas ng Brazil ang ugnayan sa Mercosur, ang South American Trade Bloc na bumubuo ng 20% ng kanilang export noong 2024. Pumirma ang India ng mga kasunduan sa Japan at Australia sa pamamagitan ng Quad, isang grupong layuning magbalanse sa impluensya ng China. Kahit ang Rusya, sa kabila ng lahat ng usapan tungkol sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, ay umaasa sa mga bilateral na kasunduan sa Turkey at Iran. Noong 2024 ang kalakalan ng Rusya sa Turkey ay umabot sa dolyar 57 bilyon, mas mataas kumpara sa karamihan ng mga Brazil, Russia, India, China, South Africa member. Nakatuon ang Timog Aprika sa African Union, kung saan maaari itong gumanap ng mas malaking papel nang hindi natatabunan ng China. Hindi masama ang ganitong kasunduan, ngunit ipinapakita nito na hindi pangunahing layunin ng mga miyembro ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ito'y parang sideline lamang. Noong 2023, inanyayahan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang 6 na bagong bansa na sumali na nagdulot ng sakuna dulot ng pagpapalawak. Kasama rito ang Saudi Arabia, Iran, Ehipto, Ethiopia, United Arab Emirates at Argentina. Layunin na palakasin ang grupo at dagdagan ang impluensya nito sa pamamagitan ng pagdami ng mga miyembro para mas malakas ang dating. Ang pagpasok ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na may malaking reserba ng langis at pananalapi ay nagdala ng matinding impluensya sa grupo. Ang Iran ay may impluensyang geopolitikal sa buong gitnang silangan. Nagdadagdag ng lalim mula sa Africa ang Egypt at Ethiopia. At sana ay nadagdagan pa ng bigat mula sa Latin America ng Argentina, pero hindi iyon nangyari. Umatras ang Argentina noong 2024 matapos maupo ang bagong gobyerno na nagsabing hindi tugma ang Brazil, Russia, India, China, South Africa sa kanilang pro-kanluraning panindigan. Nag-aalinlangan pa rin ang Saudi Arabia dahil ayaw nitong masira ang relasyon nito sa United States pagdating sa seguridad. 2 malalaking bansa na ang wala o kalahating kasali lang na hindi talaga nagpapakita ng kumpiyansa. Hindi naging madali ang sitwasyon dahil sa mga bagong miyembrong sumali tulad ng Iran at Saudi Arabia. Matagal nang magkaribal ang dalawang ito. Sumusuporta sa magkaibang panig ng mga labanan mula Syria hanggang Yemen. Noong 2023, ibinalik nila ang ugnayang diplomatiko sa tulong ng panghihimasok ng China.
pero manipis pa rin ang tiwala sa isa't isa. Ang pagpapasundo sa kanila tungkol sa mga polisiya ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay parang pagsubok na pagsamahin ang pusa at aso sa iisang mangkok. Matindi pa rin ang tensyon at halos walang kooperasyon, kabilang sina Ehipto at Ethiopia. May hidwaan sila tungkol sa Grand Ethiopian Renaissance Dam, isang napakalaking proyekto sa Ilog Nile. Ayon sa Ehipto, nanganganib ang kanilang supply ng tubig dahil sa dam, kung saan umaasa ang 70% ng kanilang pangangailangan. Para sa Ethiopia, ito ay mahalagang pinagkukunan ng kuryente at pag-unlad. Hindi lang simpleng alitan. Umabot na sa United Nations ang alitang may malaking nakataya. Ang pag-asang magtutulungan ng maayos ang dalawang ito sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ay labis na optimistiko. Kahit ang proseso ng pagdagdag ng mga bagong miyembro ay naging magulo rin. Noong 2024 summit sa Kazan, hindi nagkasundo ang mga leader sa malinaw na patakaran kung sino ang maaaring sumali. Marami na ang nais ng mahigpit na proseso na may pamantayan gaya ng laki ng ekonomiya o pagkakatugma sa geopolitika. Gusto ni Rusya na panatilihing bukas ang lugar para sa sino mang handa sa paghamon sa kanluran. Kaya, walang itinatakdang mga patakaran. Sa kabila ng malabong pangako ng pag-aaral sa pagpapalawak, lumitaw ang ideya ng mga partner na estado sa gitna ng kaguluhan. Noong unang bahagi ng 2025 tinanggap ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang siyam na bagong miyembro. Ito ay sina Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, at Uzbekistan. Ang mga bansang ito ay hindi tinanggap bilang ganap na miyembro, ngunit binigyan ng mga limitadong tungkulin. Maaari silang dumalo sa mga pulong at sumuporta sa mga pahayag, ngunit wala silang boto at kapangyarihan. Layunin ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na lumaki at magkaisa pa, ngunit hindi ito naging maayos. 4 na uninvited states ang di tumugon. Sobrang vague ng rules sa partnerships. At kahit sa mga sumali, kakaunti lang ang impluensya. Sa halip na makabuo ng lakas at pagtutulungan, ipinakita ng pagpapalawak kung paano nahihirapan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa na gawing tunay na pagkakaisa ang dami ng miyembro, at kung paano maaaring mas tungkol lang sa itsura kaysa sa layunin ang kanilang paglago. Sa halip ng mas malakas na alyansa, ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ngayon ay may mas maraming miyembro, ngunit mas mababang pagkakaisa ayon sa mga numero. Bago pa man lumawak, nahirapan ng magkaisa ang 5 orihinal na miyembro. Ngayong 10 na sila, kasama ang mga partner states, lalo itong naging mahirap. Noong 2024 tumaas ng 6% ang kalakalan sa pagitan ng mga bansang Brazil, Russia, India, China, South Africa umabot sa $1.2 trilyong. Ngunit 10% lang ng kabuang kalakalan nila yon. Karamihan ng kanilang mga inaangkat ay patungong United States or Europa pa rin, na hindi kasali sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ang bagong development bank ay hindi pa rin lumalago upang tumugma sa mas malaking grupo na dapat sana ay pangunahing proyekto. Ang pagpapautang nito ay nananatiling 5 bilyon lang sa 2024 hindi sapat para matugunan ang pangangailangan ng mga miyembro. Ang pagpapalawak ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay naglayong palakasin ang grupo. Ngunit sa halip ay lalo lamang itong humina, tulad ng isang gomang malapit ng maputol. Ngayon pag-usapan natin ang kabiguan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na mag-iwan ng marka sa pandaigdigang entablado. Ang isang grupong ganito kalaki na kumakatawan sa 3.3 bilyong tao at halos 40% ng pandaigdigang gross domestic product ay dapat may malakas na boses. Pero sa mga pangunahing issue gaya ng mga digmaan sa Ukraine o Gaza, tahimik o malabo ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Noong 2025 Rio Summit ipinaglaban ng Iran ang isang matatag na posisyon ukol sa Gaza, nanawagan para sa one-state solution. Tumututol ang India at United Arab Emirates na may ugnayan sa Israel. Ang pinal na deklarasyon ay isang mahinang kompromisong pahayag na binanggit ang two-state solution, ngunit iniiwasan ang mga detalye. Mas malala pa sa usapin ng Ukraine. Nais ng Russia ang suporta ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa kanilang posisyon, ngunit hindi ito sinasang-ayunan ng Brazil at South Africa. Ang India ay nanatiling neutral, bumibili ng $70 bilyong halaga ng murang langis mula sa Russia noong 2024 ngunit umiwas sa anumang pampublikong suporta. Tutok ang China sa sariling trade deals, hindi kumakampi kahit kanino. Walang nagkakaisang posisyon, kaya tila mahina ang Brazil, Russia, India, China, South Africa kumpara sa ibang grupo. Ang misyon ng NATO ay kolektibong depensa. Kapag inatake ang isang miyembro, tumutulong ang iba.
Ang Association of Southeast Asian Nations, bagamat may limitasyon, ay nagkakaisa para sa kalakalan at katatagan ng Timog Silangang Asya, hindi tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Kulang sa kapangyarihan ang mga institusyon nito tulad ng New Development Bank o Contingent Reserve Arrangement. Kahanga-hanga ang 32 bilyong pautang ng bangko mula 2015, ngunit mas malaki ang 100 at 20 bilyong ipinautang ng World Bank noong 2024 lamang. Ang Reserve Fund na tumutulong sa mga miyembrong may problemang pinansyal ay nagamit lamang ng South Africa noong 2020 para sa halagang 1 bilyon. Walang pagpapatupad, walang mga kasunduang obligado. Bagamat mahaba ang mga deklarasyon sa mga Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit, pawang malabong mga pangako ang laman nito at hindi konkretong mga plano ng aksyon. Makikita ang kakulangan ng bisa ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa pananaw ng publiko. Walang tatak ito na tumatatak sa isipan ng tao, hindi tulad ng NATO na kilala para sa seguridad. Kilala ang European Union sa kalakalan at karapatang pantao. Ang Brazil, Russia, India, China, South Africa naman ay mahirap tukuyin. Ito ba ay isang anti-kanluran running samahan o tinig para sa Global South? Ang trade block na ito ay hindi masyadong nararamdaman ng mga tao kahit sa mga bansang kasapi. Sa India, isang survey ng Observer Research Foundation noong 2024 ang nagpakita na 15% lang ng mga tao ang nakikita ang Brazil, Russia, India, China, South Africa bilang prioridad kumpara sa 60% na pinahahalagahan ang relasyon sa United States. Kaunti lang ang usapin tungkol dito sa Brazil maliban sa mga opisyal ng gobyerno. Mas inaalala ng mga South African ang trabaho kaysa sa mga pandaigdigang ambisyon ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Kung walang malinaw na pagkakakilanlan o kwento na makakahatak ng interes ng mga tao, nahihirapan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na makabuo ng momentum. Napansin din ng kanluran ang kahinaang ito. Sa Washington, Brussels, London, at iba pang lugar, nararamdaman ang tahimik na ginhawa imbes na takot o pagmamadali. Nang unang lumitaw ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, nakita ito ng maraming tagapagpatupad ng patakaran sa kanluran bilang hamon sa kaayusan matapos ang Cold War. Nakababahala ang pagtanggi ng isang grupo ng malalaking ekonomiya sa dominasyon ng dolyar at mga institusyong pinapatakbo ng kanluran. Sa loob ng maraming taon, tinrato ng mga think tank, intelihensya at pananalapi ang Brazil, Russia, India, China, South Africa bilang karibal na dapat bantayan. Pero ngayong nadadapa na ang grupo, nawala na ang pag-aalalang iyon. Mag-ingat sa alyansa, hindi makapagsalita ng iisa, hindi malutas ang mga alitan, o magpakita man lang ng mga pangunahing leader. Bagamat di inamin ng direkta ng mga kanluranining bansa, tahimik silang natutuwa. Bawat magulong pagpupulong, bawat planong pumalpak, bawat nakikitang hindi pagkakasundo ay nagbibigay ng mas maraming dahilan para maniwala na ang kasalukuyang pandaigdigang sistema ay maayos pa ring gumagana. Sa ilang lugar gaya ng Washington, may pakiramdam pa ng pagpapatunay. Ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay dating itinuturing na lumalaking simbolo ng isang multipolar na mundo na layuning hamunin ang impluwensya ng Amerika. Dahil nabubuwag na ang ideyang iyon, sumusulong na ang United States at mga kaalyado nito. Hindi na nila direktang kinakalaban ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Sa halip, namumuhunan sila sa mas maliliit na grupo, direktang pakikipagpartner, at mabilis na nabubuong mga koalisyon. Ang mga grupo tulad ng G7 to NATO, Australia, United Kingdom, United States, ang Quad, at mga bagong plano ng European Union, Africa, ay binibigyan ngayon ng bagong pansin at pondo. Habang pinag-uusapan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang global na reforma, pinatitibay naman ng kanluran ang mga bagay na nakabubuti sa kanila. Ang mga patakaran, institusyon, at network na nilikha at pinamamahalaan nila para patuloy na magsilbi sa kanilang interes. Hindi ito kawalang pakialam, kundi kalkuladong paghihintay. Habang nagtatalo ang Brazil, Russia, India, China, South Africa sa kanilang sarili, patuloy lang na sumusulong ang kanluran. Pero kahit ganoon, hindi lahat sa Washington ay kontento na basta na lang manood. Iminungkahi ni Donald Trump na patawan ng 100% taripa ang Brazil, Russia, India, China, South Africa noong kanyang kampanya. Hindi lang ito banta, isa itong babalang putok. Maaaring tulungan ng United States na mabuwag ang Brazil, Russia, India, China, South Africa kung hindi ito kusang magwawakas. Nasaan na tayo ngayon? Inaasahang magiging matapang na bagong puwersa ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, isang koalisyon na magbibigay ng pwesto sa Global South sa mesa. Ito ay may mga numero na halos 40% ng pandaigdigang gross domestic product batay sa purchasing power parity. Sakop nito ang 3.3 bilyong tao, ngunit hindi sapat ang mga numero para makabuo ng bloke. Ipinakita ng mga di dumalo sa 2,000
at 25 summit ang kawalan ng dedication. Ang mga tunggalian ng China at India o Saudi Arabia at Iran ay dahilan ng pagkakahati ng grupo. Ang mga pang-ekonomiyang problema sa kanilang bansa ay humahadlang sa mga miyembro na tumuon sa malalaking plano, kaya hindi natuloy ang ideya ng iisang pera. Ang pagpapalawak ay nagdulot ng mas maraming boses, ngunit nabawasan ang pagkakaisa. At dahil walang malinaw na tinig o matitibay na institusyon, nahihirapan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa na magkaroon ng malaking epekto sa buong mundo. Ang masakit na katotohanan, ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay mas tatak kaysa bloc. Ito'y isang madaling tandaang akronim, simbolo ng pag-asa para sa ilan. Pero hindi ito natutupad. Unti-unti nang nawawala ang ideya ng isang bagong kaayusan sa mundo, kung saan ang Global South ang may kontrol. Mas abala ang mga miyembro sa sarili nilang mga problema, mga alitan sa hangganan, mga suliraning pang-ekonomiya, o simpleng pagpupursiging makaraos sa mahirap na mundo. Kahit ang summit, na dati simbolo ng lakas, parang naging walang saysay na ritual na lang. Ano pa ang natitira kapag hindi dumadalo ang mga leader mo, hindi umuusad ang malalaking ideya mo, at hindi magkasundo ang mga miyembro mo sa mga pangunahing bagay? Isang grupong malaki sa papel, pero maliit ang epekto. Hindi papatay ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, pero mahirap makita na umuunlad ito. Hindi ito isang bloc. Isa lang itong tatak. At hindi na ito binibili ng mundo. Kaya ba ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na magkaisa? O mananatili lang ba itong tatak na malaki pakinggan pero kaunti ang nagagawa? Salamat sa panonood.